Isang masayang umaga sa inyong mga boss at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Episode natin ngayon sa K-12 Kaalaman dahil may mahalaga at magandang balita ako sa inyong lahat. Noong June 18, 2013 ay naglabas ang Kagawaran ng Edukasyon ng Memorandum No. 108 para sa 2013 Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test Registration and Administration. Ito ay pagsusulit para sa mga hindi nakatuntong ng paaralan at nakapagtapos ng pag-aaral tulad ng mga out-of-school youth, huminto sa pag-aaral, homeschoolers, hindi nakapasa sa nakaraang ALS-A&E test at pati may mga kapansanan sa paningin, ngunit marunong magsulat at magbasa gamit ang Braille. Ang lahat ng mga kukuha ng pagsusulit ay bibigyan ng Certificate of Rating. Samantala, sa lahat ng makakapasa sa pagsusulit, bibigyan sila ng Certificate of Rating and Diploma mula sa DepEd na magsisilbing patunay na nakumpleto nila ang grade school at high school levels. Ang mga kukuha ng elementary level test ay dapat nasa 11 taong gulang at 15 taong gulang naman para sa kukuha ng secondary level test. Libre ang administration at registration. Pumunta lang na registration and testing center sa inyong lugar at hanapin ang test registration officer. Mag-submit ng 2 passport size na litrato, orihinal at photocopy ng inyong birth certificate o alinman sa mga sumusunod: valid driver's license, valid passport, voter's ID, SSS o GSIS ID, postal ID at NBI clearance. Kumuha ng registration form at sagutan ito. Maaari ring i-download ang forms online. Ang mga qualified kumuha ng pagsusulit ay bibigyan ng permit na dadalhin sa mismong araw ng test. Gagawin sa 17 rehiyon ng bansa sa Oktubre ang ALS-A&E test. October 6 sa Regions 9, 10, 11, 12, Caraga at ARMM. October 13 sa Regions 5, 6, 7, and 8. October 20 sa Regions 1, 2, 3, 4 at October 27 naman sa NCR, Calabarzon at Mimaropa. Ilalabas ang resulta ng pagsusulit sa Nobyembre. Bisitahin lang ang website ng DepEd. Para sa iba pang katanungan tungkol sa ALS&E test, maaaring kontakin ang mga numero sa inyong mga screen. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.